Kapiling po natin ngayon ang miyembro ng prosecution panel pati ang ilang opisyal ng House of Representatives. Kasama po si Deputy Speaker Janet Garin ng 1st District ng Iloilo, Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V ng 1st District ng La Union, si House Prosecutor Representative Leila de Lima ng mamamayang Liberal Party List, and of course, ang spokesperson at miyembro ng House Prosecution Panel, si Attorney J. Tolosa Jr. Para po sa maumpisan to, bibigay lang ng konting recap sa nangyari ngayon si Attorney J. So, good afternoon, everyone, and thanks for joining us again. So, as we've seen, we're pleased that the impeachment court, through the presiding officer, granted our twin motions for issuance of subpoena for the submission of the BIR documents, AMLAC records, and the bank records of the Vice President and her husband and their financial interest. So the presiding officer ruled that we were able to show our compliance with the test of relevance and definiteness with respect to our request for subpoena. And so specifically with respect to our request for issuance of or submission of the bank records, the same were granted except for foreign currency denominated accounts and accounts relating to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation. And that with respect to the AMLAC records, the same limitation applies. The same was granted except with respect to accounts relating to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation. With respect to the subpoena for the BIR filings, the same was also granted with the condition that the subpoenaed records will not be accepted by the impeachment court unless it is shown that the submission falls within the exceptions of Section 71 of the National Internal Revenue Code. So, it was also stated that the subpoenas, will require this concerned institutions to submit the documents directly to the presiding officer by July 30, 2026. We can take questions. All right. Nagagalak siyempre at natutuwa yung prosecution na favorable yung action ng impeachment court dun sa twin request. So it was a twin ruling, pareho grant with certain limitations lang, with certain exceptions including the foreign currency. So ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, ang usapin dito hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas, ng mga ilan-ilan na mga batas, kasama na dyan yung National Internal Revenue Code, tsaka yung sa AMLA, especially yung Section 8A. So ang parang pinakamensahe ng impeachment court is that hindi naman mga absolute yung mga prohibition, yung mga prohibition on disclosure, yung mga confidentiality provision, so it cannot negate its constitutionally vested powers. So maganda rin dito ay yung pagtatanggap, pag-i-issue ng subpoena even covering yung since 2007, yung mga preterm evidence. The only limitation there is that it's supposed to be not to establish any new or independent impeachable offense. Wala naman talaga. When prosecution requested for those subpoena, ay hindi namin ginawa yon para makapag-establish ng another ground. Kasi malinaw naman sa amin yung mga grounds na mga linagay sa articles of impeachment, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, and
corruption. So, basta ba hindi nag-establish at precisely wala pong ine-establish na bagong ground o bagong impeachable offense, kundi yung para lang ma-establish, makita yung factual baseline, yung comprehensive baseline ng pag-accumulate ng mga assets na yon, ng mga properties na yon from day one, from the time that the respondent became a public official. Isa pang maganda is yung na isama nga yung mga assets and mga financial interest ng asawa, ng spouse. No? So because the prevailing property regime is absolute community of property. So yan po, this is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang hadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR. To add lang yung kay Kong Leila, no? Nabanggit niya na ito ay malaking hakbang patungo sa katotohanan. At for me, this is a big win for the Madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. At abangan po natin yung mga susunod na araw. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Shell Joc, no, na walang confidential sa katotohanan. So gusto ko lang ulitin yun. Thank you. Yes, Garin, you have any Konting dagdag lang, of course, we give credit to Kong Chel Joc, no, for the clarity and the sterling soundness of his arguments. Napakalinaw niya po na mag-argue, mag-point ng mga nasa batas, na point ng mga nasa facts, yung mga nandoon sa articles of impeachment. Magandang hapon po sa lahat. Napaka-importante ng araw na ito, and we would like to congratulate the impeachment court dahil hindi pa man tapos, pero ito ay isang importanteng hakbang patungo sa pag-comply sa proseso hanggang matapos at makita ang katotohanan. Uulitin lang po natin, ang nangyari po ay hindi hatol, kundi isang pagtugot ng korte, ng impeachment court and the Senate at this point of time na isabpina or ipadala ang mga dokumento related sa tax records and financial transactions. Ang buot ingno niini magsugod na nga abrihan, tanawon, unya debatihan kung kini ba relevant, importante ba o dili, and matumbok kung naa ba ni siya relation sa Article 2 which actually deals with confidential fund. Ikinagagalak natin ang prosesong ito, and if I may quote the spokesperson of the Senate Impeachment Court a while ago, he categorically said, the decision of the impeachment court is surgical, not sweeping. So makikita natin na wala siyang pinapaboran na kung sino man, and it's surgical. Ibig sabihin kapag ikaw ay may isang bukol or tumor, hindi pwedeng kunin mo na ang buong vital organ. Parang example, may colon cancer yung isang pasyente. Surgical means kukunin mo lang ang bukol na nagbibigay ng prognosis sa isang pasyente. Hindi mo tatanggalin ang buong bituka. And what the Senate is saying is that they allowed the subpoena of documents, pero irerespeto pa rin ang kahalagahan ng ibang papel na hindi dapat buksan. Lalo na kapag ito'y sensitibo at wala namang kinalaman sa pinag-uusapan na kaso. All right. Now we're ready to accept questions from our friends in the media. Marian? Kasi understand po na pwede po nilang questionin ng defense yung naging ruling po ngayon ng impeachment court. Gaano po, nakahanda naman na po ba ang prosecution sakali nga pong dalhin po ito ng defense team sa Korte Suprema?
Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution. And of course, kung sakali talagang mangyari yan, nadadalhin nila yung mga issues uli. Kasi nakailan na ba silang mga petition? Although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre, kapag meron na nga mga kaso, the House of the panel will be represented by the Office of the Solicitor General. So that can be anticipated na dadalhin nila yung anuman ang sa tingin nila na issue na kailangan maliwanagan ng husto from the Supreme Court. Although we maintain, as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain that superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. It flows directly from the Constitution. And therefore, as much as possible, hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging hakbang nito. Hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging ruling nito. But of course, there is a different, another school of thought which says na kapag magpakita o mag-allege o mag-establish ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, it can fall within the judicial power of the Supreme Court. Pero iba nga po ang pananaw ng prosecution dyan, na nasa trial na po tayo, may exclusive power to try and decide this case by the impeachment court. With this ruling po ng impeachment court, kumbaga na-settle na laid to rest na po yung naratibo nila or yung argument po ng defense ni VP Sara na fishing expedition po yung ginawa ng House Justice Committee and the prosecution. Opo. Kasi the mere fact na nag-greenant na nga yung pag-issue ng subpoena, hindi ito fishing expedition dahil nga naipakita yung relevance, yung materiality, at yung specificity ng mga ebidensya, yung mga dokumento, yung mga records na subject of the subpoena. Ganun kasi pag fishing expedition, yung parang hugot ka lang ng hugot kung saan. Wala ka namang basehan. Talagang parang haka-haka mo lang. Or it's just a guesswork. But how can be a guesswork? When pinakita naman sa request for subpoena na yung mga hinihingi na mga records at mga dokumento ay relevant or directly connected related to the very issue of unexplained wealth at nakaspecify yung mga dokumento, yung mga records at kung saan ito dapat kunin, ipaproduce, anong institusyon, anong opisina, sino, kanino, sino yung custodian ng mga records na ito. So walang fishing expedition kapag napapas ang test of materiality or relevance and also the test of specificity or described with sufficient clarity doon sa request. Idagdag ko lang po, no? Ang ginawa ng Kongreso ang ginawa ng Kongreso ay nakita ang probable cause. Ibig sabihin, nasilip ang posibilidad na talagang may basehan ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon, heto na tayo sa Senado dahil sila ang impeachment court kung saan susuriin nila ang lahat ng bagay para yung nasilip ay maipapalawak pa. Padakuon pa siya para makita ang tanan-tanan. And in this case, ang naging desisyon ng korte ngayon ay ang pagpayag na magkaroon ng ebidensya, basehan, para kapag sila'y magdesisyon, pwede nilang sabihing relevant ito or may kinalaman ito or pwede rin nilang sabihing walang kinalaman sa akusasyon base at sang-ayon dun sa nakikita nilang financial documents or BIR records. Sa madaling sabi po, ito ay dagdag dokumento para anuman ang desisyon ng ating senator judges, ito ay gagawin nila na bukas at hindi nakapikit ang kanilang mata. Dagdag na dokumento para makita nila kung meron ba talagang basehan ang reklamo o kung wala naman. Kaya nga ito ay one big successful step dahil ang layunin naman natin ay hindi sabihin guilty o not guilty, kundi mabuksan, ipagpatuloy ang proseso, matuldukan sa pararaan ng tamang pagdesisyon sang-ayon sa mga dokumentong makikita. Ma'am, just last na lang po. Do you already know po ba in advance or may advance info na po kayo that the court would rule
in your favor ngayong araw? Kasi mukhang, handa po na yung ruling o binasa na po kanina right after all the questions po. Wala kami, of course, any advance information about that. But what we can say is that confident po yung prosecution na ito ay mag-grant in the sense na alam naman namin na may basehan talaga yung mga requests na yon for the bank records, for the AMLAC reports, and also for the BIR tax records. So in terms of confidence, we had it even from from the very time that we filed those requests, confident kami na may mga basehan and therefore walang dahilan para i-deny yung aming mga requests. Wala pong advance information. Maski sinong judge, gugustuhin niyang makita ang lahat ng kailangan at gusto niyang makita para maging tama ang kanyang desisyon. All right. Hello. Rosalie? Sound. Good evening po, ma'ams and sirs. Ano pong lawful production ng tax records ni VP Duterte at ng asawa niya po ang ini-expect nyo from the BIR Commissioner? I'm sorry, can you repeat that? Lawful Ano what? pong lawful production ng tax records ang ini-expect nyo from the BIR Commissioner? Is it asking authority from the President? I think what the presiding officer stated a while ago is that in order for the impeachment court to accept these BIR filings, if the BIR will also comply with the exemptions provided under the NIRC. And ilang beses naman na naulit yan na ang consent of the President is one of the means by which disclosure could be allowed. So, ito naman din ho yung sinasabi din namin, paulit-ulit na wag natin pangunahan kung anong magiging aksyon ng BIR Commissioner sa bagay na to. So, mahalaga ngayong araw, pinagbigyan na, naaprobahan na yung request natin for issuance of subpoena. Ngayon, hintayin natin kung anong hakbang na gagawin ng BIR Commissioner dito. Tama po yun kasi kailangan nga ng response from the BIR Commissioner. Although yung mismong mga requirement na yon sa Section 71 of the National Internal Revenue Code, including the securing of the approval or consent of the President, hindi yun naging hadlang sa pag-issue pa lang ng subpoena. It's up to the BIR Commissioner now what to do in compliance with the subpoena. So kung gusto niya talaga maging safe, na he will not be in any manner, in any way violative or in any way violating Section 71, then he may just as well secure the consent or authority of the President. Kaysa naman yung mapapakontempt siya kasi he would refuse to comply with the subpoena by just invoking Section 71. He cannot just be invoking Section 71. Kailangan ipakita niya na nagko-comply siya sa Section 71. Kung gusto niya, kung ayaw niyang, to be disobedient to a lawful order, the lawful process from the impeachment court. Kasi ganun din ang nangyari noon sa Corona impeachment trial. Di ba ang pinasubpoena doon, then Commissioner Kim Menares. So nag-issue ng subpoena, and then wala namang sinabi sa subpoena na kunin mo yung authority of the President. But then, naging ready, naging handa si then Commissioner Kim Menares. So she made sure that before she appeared before the impeachment court in compliance with the subpoena, ay dala-dala na niya yung authorization para wala nang maging issue sa kanyang production of the subpoenaed documents from BIR. Okay po. Ma'am, pero hindi nyo naman po nakikita si President Bongbong Marcos Jr. na pigilan or wag magbigay ng authorization if the BIR Commissioner asked for his authority? We certainly would hope that he would give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya doon sa pag-comply noong subpoena sa pag-produce nung pinasubpoena based on the order, based on the subpoena of the impeachment court. Wala po kami nakikitang dahilan para hindi siya magbigay ng ganong authorization.
Last na lang po, sorry. Since ito pong development na ito ay napaka-significant, is there a chance po na i-present nyo po earlier ito pong article na ito na unexplained wealth, even before the bribery article? At this point, we cannot say yet what would be the next article after Article 1. Article 1, which is confidential funds. Magsisimula na nga sa Wednesday yung pag-present ng witnesses relating to Article 1 or confidential funds. Is it going to be bribery ang next, or is it going to be unexplained wealth na? So we will cross the bridge when we reach it, and that means it requires an assessment, an evaluation of the proceedings with respect to Article 1. Kasi patapos na nga yung Article 4, right? So isusunod na yung Article 1. We will decide at the proper time. Sorry, just to press on that, but it will be allowed by the Senate Impeachment Court. Yes, it is within the discretion. The prosecution is given the discretion to choose or to modify the sequence, the sequential order of the presentation of the articles. Okay. Rosalie, kindly pass the mic to Mark. Let's hear it from Mark. Okay, isa lang maiksi po. Yung hindi po pinayagan na foreign currency na mga accounts, gaano to kaliit o kalaki sa gusto sanang patunayan ng prosecution na unexplained wealth ng Vice President and husband? First of all, you have to clarify that with respect to for foreign currency deposits, no, ang hindi napayagan yung pagsabina ng mga bank records. Pero meron pa rin tayong records relating to this, no, dahil naka-indicate din dun sa AMLAC reports yung transactions dun sa covered transaction reports and suspicious transaction reports. So naka-indicate dyan both peso and foreign denominated accounts, no. Now as to dun sa total amount, no, but what you can say is it will not affect the strength of the totality of the evidence that we have, no, that could establish itong articles of impeachment relating to unexplained wealth. May tansya po kayong amount na foreign currency involved? Well, mas malalaman sana natin ang exact amount na yan kung makikita at mabubuksan natin yung mga bank accounts. Ano? But again, what you can say is based dun sa AMLAC reports, majority of those are peso-denominated accounts. Konting dagdag lang, I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Malamang hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. That's how I see things. I may be wrong, pero I don't think we will take further issue kasi malaking tagumpay na yung pag-grant mismo ng mga requests for subpoena. Thank you, Mark. Ann? It's your, Ann, it's your turn. Kindly pass the mic to Ann. Yes. Hello sir, sorry. Good evening po ma'am and Kongs. May ano po ang mensahe ninyo sa publiko? Ann Soberano po pala ng Bombo Radio. Ma'am, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa naging takbo ng presentasyon ng prosecution sa Article 4 o grave threats? Unang-una, hindi pa po tapos yung Article 4, although patapos na. Kasi nga, yung last witness na lang ang ipipresent bukas. Ang mensahe po namin sa publiko is that
tingnan yung Article 4 na hindi lang ito, yung tungkol sa grave threats, it doesn't matter actually kung ito ay isang criminal offense. Kasi hindi naman ito a criminal court. Hindi naman ito regular judicial proceedings in criminal cases, kundi this is an impeachment court at ang pinaka tinitingnan dito is the fitness, the fundamental fitness of the respondent to continue holding such a high office, which is the Vice President. Tama ba yung ganyang asal? Tama ba na basta-basta na lang siyang bibigay ng ganoong threats, irrespective of whether or not it's a criminal case? It's a criminal offense. So hindi na nga dapat dito kailangan kung yung pagtutukoy o pag-identify nung assassin o yung kinausap ni VP Sara na papatay sa Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker of the House. Pero, syempre, ang kalahatan ng mga naging resulta ng investigasyon, yung investigasyon una ng Cybercrime Division, yung HINED, yung ang head doon is si Attorney Jeremy Lotok at member si Senior Agent John Mark Calilong at yung follow-up investigation. Kaya yan nga po yung magiging laman nung testimonya bukas ni Director Matibag, yung naging resulta, paano ginawa, bakit ginawa, ano yung mga proseso, ano yung mga leads na tiningnan nila, ano yung mga factors, ano yung mga consideration na tiningnan din nila doon sa kanilang pag-conduct ng follow-up investigation. Para dagdagan ko lang no ma'am, yung magandang maintindihan din ng taong bayan na yung desisyon ng impeachment court hindi lang naman yun panalo ng kung sinong side o ng prosecutor o ng defense, more on yung pagkapanalo nung pagpayag nila upang masumpina tong mga records na to, no? So sa dulo yung sa hinahanap nga po nating katotohanan. So papalakasin po nito as evidence po. Nakikita nyo naman po kung saan tumutungo at kung gaano po kaganda ang preparasyon ng prosecution. Ngunit at the end of the day, kailangan maintindihan ng taong bayan na yung pagpayag nila is pagpayag po sa katotohanan. Ganun lang po kasimple. Sir, another question lang po. Since sa mga susunod na araw ay tatalakayin na po yung tagong yaman, confidential funds, inaasahan po ba ng prosecution na may mga hakbang mula sa defense na maaring magdulot po ng delay sa pagtalakay sa issue? Well, unang-una siguro hindi na maitatago. Kasi kung papayagan po na masumpina itong mga records na to, may open siya at saka mabubusisi po. Again, sabi ko, malaking hakbang to towards kung ano man ang pinaglalaban ng prosecution. At sa mga susunod na araw po, I'm sure na magiging interesting yung mga susunod na hearing days dito sa ating trial. Ang masasabi ko rin po dyan sa victory ngayon, dyan sa pagpayag nga na isabina yung mga dokumento na yon, it makes the prosecution, the panel of prosecutors, more determined to prove its case against the respondent. If I could add quickly, we won't speculate on their motives as to whether or not they'll try to intentionally delay the proceedings, but based on their actions and their strategy from the start, we anticipate that they will try to continue to prevent us from presenting evidence. But that's something that we've anticipated already and we're prepared for it. Sisiguraduhin namin, malalatag namin ng mabuti lahat ng importanteng ebidensya na paukol dito sa mga usapin ng confidential funds at ng unexplained wealth. All right. Agatha, you can now ask your question. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Na-mention po kanina ni Kong Jokno that the issue of admissibility will come later po. Given how talks ran about the subpoena today, are we expecting a challenge in terms of objections? Are we prepared for this po? We can always expect those things from the defense. They would be propounding, they would be interposing, or they would be posing objections to certain questions in the course of presentation of
witnesses doon sa Article 2. In the same manner na gano'n naman ang ginagawa nila in the examination of witnesses, nag-object sila. And then, of course, hindi naman natin yan maaalis sa kanila na they would be questioning even the admissibility of certain evidence na kahit na-produce na, napayagan na, naipakita in the course of the trial, they will still raise issues of admissibility kasi hindi naman yun covered pa sa pag-issue. Pero napaka-importante, malaking bagay na po yun, na pinayagan na ng impeachment court, yung pag-produce mismo, ang paglatag mismo nitong mga ebidensya na ito. So other questions will have to be raised in due course or in due time, and then the prosecution just have to respond to those objections. All right. Haji? Good evening po, Haji sa Brigada News FM. Balikan ko na po yung issue dun sa bank documents or bank records ni VP Sara. Ano po yung, kumbaga, para po maipaunawa sa publiko kung bakit kailangan pong ungkatin or bulatlatin yung kanyang bank records? Kasi baka may mga magsabi naman po na, kumbaga, parang hinahalukay na po yung lahat. Although sinabi naman na po na hindi naman ito fishing expedition. Pero may mga binabanggit din po kanina yung defense na may mga pagkakataon naman po o ilang taon na hindi naman po naglilingkod o hindi naman po public servant si VP Sara during that time. So, una-una, para address natin ulit yung fishing expedition, although na settle naman yan, no? Kailangan magandang alalahanin natin na dun sa proceedings before the House of Representatives, no? Diyan unang lumabas itong mga financial transactions nito sa pamamagitan nung executive director ng AMLAC. Kung kailan napakita, no, may financial transactions involving the Vice President and her husband amounting to no less than 6.7 billion pesos. So, anong kahalagahan nitong mga bank accounts na to? Ngayon, diyan natin malalaman, no? Dahil dun sa mga AMLAC reports na doon, naka-indicate na doon ano itong mga specific bank accounts, account numbers, anong branch yan, no? Kung saan ginamit ng Vice Presidente at ng kanyang asawa para magkaroon itong financial transactions na to. So, ngayon, itong bank records na to, titignan na natin isa-isa itong mga bank accounts na to para mabuksan at makita. So, magkano ba talaga ang linalaman ng mga accounts na to? Magkano ba talaga ang fresh inflow of funds na pumasok sa banks na to? Dahil again, alalahanin natin, ang naging sagot nila nung lumabas itong 6.7 billion financial transactions, ang naging sagot nila ay pwedeng bloated yan, pwedeng same amount, transfer from one bank account to another. Hindi yan lahat fresh inflow. Pwedeng pumasok, lumabas. So ito na ang pagkakataon, ito na ang susi para malaman talaga natin, at the end of the day, magkano ba ang kabuoang yaman na pumasok sa mga bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Na napagdebatehan naman ng maigi, no? Na-explain actually through the debate sa kanang presiding officer yan kanina. Meron pa kang manifestation from senator judges about dun sa na ba't di na lang natin buksan lahat. May point naman po, magandang suportahan po yung advocacy yan, pero hindi naman po kasi lahat impeachable. Hindi naman po lahat ng government officials ay impeachable, pero magandang suportahan yung advocacy na yan. Siguro mas pasimplehin na lang natin kasi kung mas malaki yung ating opisina, kung mas malaki ang ating kapangyarihang hinahawakan, mas malaki rin dapat yung standard sa yung accountability na ipapakita natin sa taong bayan. Siguro malaking bagay nga po talaga tong hakbang na to na na-allow tong impeachment court, no? Kasi na-allow ng impeachment court tong pagsubpina ng mga records. Kasi when you have declared that you will run for the presidency or you are the vice president, siyempre mas matataas po yung kailangan nating standard at pananagutan sa taong bayan. So, malaking hakbang talaga yun para sa pananagutan. Diba? Sabi nga ilang beses ko nang kinote si Kong Chele, diba? Yung integridad, ano yan, hindi humihinto, continuing yan.
So kung nagsimula ka kahit kapitan hanggang naging presidente ka ng Pilipinas, dapat yung record mo ng integrity hindi nagbabago yan o hindi adjustable depende sa kapangyarihan mo. Kanina po parang napag-compare na naman yung treatment nung impeachment case against the president and against the vice president. Can you just explain po kung bakit kumbaga nauwi po tayo dito tapos yung kay President Marcos parang di naman daw umusad. Alam nyo, hindi tama yan na binabalikan yung mga ganyang issues o ganyang mga matters, no? Kasi na-take up yan sa Justice Committee sa House of Representatives. And hindi nga appellate court, hindi appeals court ang impeachment court, Senate as an impeachment court, na pwede niyang i-review kung ano talaga yung nangyari noon sa proceedings before the House Committee on Justice. May batayan kasi yun na nga, under the rules of the of impeachment ng House, yung Justice Committee in determining probable cause, ang una munang dinidetermine is sufficiency in form and substance. So may dahilan kung bakit declared as insufficient in form and sufficient nga in form pero insufficient in substance. So hindi tama yon na binabalikan yung mga ganyang issue. Tapos na po yun. Ito po ay tungkol na sa trial, sa paglilitis. Ebidensya na po ang mga titingnan dito, hindi yung mga pangyayari noon sa Justice Committee, sa House of Representatives which determined probable cause, and that's within also the exclusive, the sole power to initiate impeachment cases. Kung yung Senado as an impeachment court has the exclusive power to try and decide impeachment cases, ang nauuna po ay yung House of Representatives at exclusive authority rin niya po ito na hindi na dapat po pinapakialaman. Iba na pong mga issues ang nasa harap ng impeachment court. Hindi na po yung mga yun na mga natakal na resolve na, nag-decide on the merits yung House Committee, on the Justice Committee, doon sa mga issues that were raised at that point or at that stage of the proceedings. Nagawa na po kasi ng Kongreso yung trabaho niya. Maaari po nilang balikan yung mga proceedings, saka yung mga records, pati yung mga debate po, paukol dyan. May mga tanong din po na similar sa kaso ni Presidente, saka kaso ni Vice President. Pero lahat po yan dumaan sa proseso at nagawa na po ng Kongreso yung trabaho niya at nandito na tayo ngayon sa impeachment court. So, tama nga po si Senator Laila. Trial na po to. So, ibang tiyempo na to, ibang oras. So, dapat dito na yung focus. Okay. Last na lang po. May wisdom po ba behind kung bakit uunahin na yung dalawang land bank officials at sa imbis na si Marivic Pareha po sa darating pong Wednesday? Thank you. Yan naman, under the complete discretion ng prosecution yan, how to present our evidence, no, yung dun sa sequence of witnesses. But it just seems that to better tell the story, no, with respect to this issue on confidential funds, the prosecution, specifically the team handling the confidential funds, has deemed it appropriate to start with this land bank officials. Hello po. Kenneth po from the Philippine Daily Inquirer. My question is addressed to Attorney Benjamin Tolos and Tutor Laila de Lima. So how will today's ruling chart the direction of proceedings insofar as the unexplained wealth charge is concerned, and specifically how pivotal is the ruling in helping bolster the case that the Vice President enriched herself while in office? Thank you. As stated a while ago, no, by Congresswoman Laila de Lima, this is a major victory for the search for truth, no, for transparency and accountability. So, napaka-importante ho nitong mga dokumento na to para mapakita natin ang complete na picture, no, ng kabuuang yaman ng Vice Presidente, no, at
nagagalak ko kami, no, na mabibigyan na tayo ng pagkakataon na pare-pareho nating masuri, makita at masuri itong mga dokumento na to. No? Again, ang charge ho dun sa unexplained wealth is yung actual na yaman, kabuong yaman ng Vice Presidente ay higit na mas malaki kumpara dun sa kanyang yaman na dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, sa pamagitan ho ng pag-issue ng sabina na to, magkakaroon na tayo ng oportunidad na ikumpara yung buong yaman na dineklara sa SALN versus ano ho yung yaman na dineklara naman dun sa tax filings, no, dito sa BIR. And ultimately, magkano ang totoong yaman na linalaman ng mga bank accounts, no, ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na makikita naman natin dito sa mga bank records. Nothing further to add. All right. Now, Ed, Pwedeng dagdagan ko lang ng konti, no? Bilang Yes, isang nanay kasi, minsan ang hirap magluto ng sinigang kung wala kang sampalok. And in this case, napaka-importante nung hakbang na ginawa ng Senate Impeachment Court. Kasi kinumpleto nila yung materyales. In other words, ang prosecution ngayon ay may pagpapatuloy ang kanilang obligasyon na talagang ipakita kung meron bang basehan na masabi nating hindi karapat-dapat ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon. On the other hand naman, ang defense naman ay nandiyan para maidepensahan nila. Kasi pag andyan nakalatag ang lahat, andyan ang lahat ng ingredients na iyong lulutuin, syempre mas magagawa mo ang iyong gagampanan. So both the prosecution and the defense can openly kanya-kanya silang magprepresenta ng kanilang mga dokumento at mga pahayag para mabigyan ng mas karapat-dapat na basehan ang desisyon ng ating senator judges. In other words, uulitin natin, makakapag-desisyon sila na hindi nakapikit ang mata, yung mga bagay-bagay na hindi kayang gawin dun sa Kongreso, yung mga dokumentong hindi pwedeng mabusisi kasi hindi nga pwedeng makuha. Ngayon ay nakalatag halos lahat. Kaya napaka-importante ng hakbang na ito. all right, let's hear now from Ed. Good evening po. Ed po from DUSME. Ma'am, sirs, mukhang the way it looks at it, parang winning ang prosecutors sa mga arguments na hinaharap po ninyo. Patapos na sa Article 4 and then the next article is mukhang maganda rin yung mga inaano nyo. So, yung voting, ma'am, yung voting to convict the Vice President, 16 po yung sinasabi. Until now ba, hindi ho ba nagbabago to? And marami rin nagsasabi na it will reach the Supreme Court. So may justiciable issue na ba to raise the issue sa Supreme Court? Ang pinaka-position kasi dyan ng prosecution ng una is that premature pa. Kasi wala pa nga sa botohan. Wala pang justiciable controversy. Hindi pa ripe, hindi pa hinog yung pag-resolve ng issue na yan. Kasi nga, kakasimula pa lang ng pag-present ng evidence and then wala pa ngang botohan. How do we know now the actual circumstances that would prevail at the time na magbobotohan na? Ilan ba talaga sa mga members, the mga senator judges ang nakapag-participate? Nakita yung ebidensya, nakinig sa mga witnesses at nakapag-participate. Kasama sa mga nag-manifest at nagtanong doon sa mga witnesses. Hindi pa natin alam ano ba talaga, ilan ba talaga sila na totally na walang magiging participation. But then again, inano nga ng impeachment court na that ruling of the presiding officer is the prevailing rule now. But we are hoping na bubuksan pa rin nila, i-revisit pa rin nila, i-reopen pa rin nila yung pagtalakay sa issue na yan at the proper time. Now, in the meantime, maybe a party, an interested party, a proper party would be able to raise it before the Supreme Court. Pero kahit walang mag-raise niyan sa Supreme Court, nothing would prevent the impeachment court from revisiting the issue, from discussing again the issue and voting
on the issue as to whether ilan talaga, i-determine nila ilan ang required to secure, to get, to achieve conviction. Kasi it's not yet ripe. Yung merong tinatawag na doctrine of ripeness, na hilaw pa. Wala pa yung controversy kasi wala pang ang botohan. Who knows? Makuha ka agad yung 16 or more than 16 votes. Then there's no justiciable controversy kasi nakuha na nga yung 16. What if it's not achieved? 16 was not met, but there are circumstances that can point to the fact na kailangan i-consider din na wag nang ibilang doon sa baseline din, yung numerical baseline ng pag-determine ng 2/3 votes. Thank you. Dagdagan ko na rin yung kay Kong Laila, no. Maganda naman po na nakikita natin na medyo may momentum po sa side ng prosecutors pero medyo maaga pa nga. So, ang pinagmamalaki po namin lagi is yung paghahanda po ng prosecution side. Kung ano man ang maibato, kung ano man changes na mangyari dito sa impeachment court, pinaghahandaan po maigi ng prosecutor. So, sa tingin ko, yung question po ng threshold, kasama na rin po yun sa pinaghahandaan. Although maaga pa nga, pero kailangan paghandaan pa rin. Eventually, ang diskarte po, patuloy na palakasin yung ebidensya at patuloy po na palabasin yung katotohanan at paglatag po ng tama ng mga witnesses at saka mga dokumentong ilalabas. At garantisado po yun na ang prosecution ay naghahanda every day. Any other question? Kung wala nang katanungan, siguro let's hear a parting word from our guest, Prosecutor De Lima. What can we expect tomorrow? Last week, no, di ba, nagtanong kayo kung may paputok, papasabog ba? Di ba, 5-star? Sabi ko, 5-star. Sabi ko, malamang bukas, sawa. Sawa. Mga siguro mga 25 feet. Hindi, masaya to bukas. I'm sure ina-expect nyo na rin yun. So, again, from our side, side of the House leadership and the prosecutors, maraming salamat po. At patuloy po nating panoorin at makialam at obserbahan itong ating impeachment trial kasi araw-araw po nag-e-evolve siya. Saka nakikita natin kung gaano ka-importante itong mekanismo na to ng Constitution. Maraming salamat po. Oo, mahaba, tapos maraming putok. So, sawa nga Magte-take off lang ako dun kay Kong Pao, yung sinabi niyang mahaba, no? So balikan natin, whether it will be 16, 15, 14, maski ano man yung numero, wala pa tayo doon. Pero ang pinaka-importante ay ipripresenta, susuriin yung mga bagay-bagay na bawal buksan at bawal isabina nung sa Kongreso pa ang impeachment complaint. So ngayon, moving forward, regardless of the number, what is more important now, ang mas importante, mabuksan, masuri, ipagpatuloy ang pag-uusap-usap para maging sang-ayon at karapat-dapat ang desisyon ng ating senator judges doon sa mga may pripresenta na ebidensya. So, sa last word, no? Again, as what we've stated, our first two witnesses have already established very important matters with respect to the grave threats. Sa ngayon, napakaliwanag na wala ng question dun sa authenticity ng video kung saan ginawa yung pag-amin ng Vice Presidente na meron siyang isang kasunduan sa isang mamamatay tao na patay ng Presidente. Na establish na din sa pamamagitan ng aming second witness na malinaw, hindi ito isang isolated event lamang. Pinakita niya dun sa mga interview statements done before, during, and after that November 23 live interview
na meron talagang intensyon, no, na gawin ito, no? Magmula doon sa pagsabi ng gusto kong pugutan ng ulo niya hanggang sa pag-amin, meron siyang naging kasunduan sa mamamatay tao at hanggang doon sa after 3 days, hindi niya to binawi at pinanindigan pa. Ngayon, inaanyayahan pa rin ho namin lahat ng mga kababayan natin na subaybayan pa rin natin, no, itong paglilitis bukas dahil napaka-importante pa rin ng magiging testimonya ni NBI Director Matibag. Kung meron pa mang mga konting katanungan, no, na nakabinbin pa dahil nga nasabi ni NBI Regional Director Lotok na dun sa mga follow-up investigations regarding this assassin, hindi na ho siya naging parte niyan bilang parte ng Cybercrime Division, si NBI Director Matibag na ho ang sasagot niyan. So, sana ho, samahan niyo kami ulit bukas at subaybayan ho natin ito.